Gusto po tayo ng mas maayos at maging maayos po yung ating worship service. Puyat po daw. Nandiyan daw sa loob, natutulog. Let us all stand po. Kahit mula tayo tumayo sa oras na ito. Pag-worship po tayo sa harapan ng ating Diyos. Purihin ka aming Diyos. Minsan pa, ikaw ang itinatas namin at pinararangalan sa aming kalagitnaan. Sapagkat ikaw lamang ang nakakaalam ng aming puso at isipan, O Diyos. Hayaan mong mahayag ang katwiran at kalooban mo sa aming kalagitnaan. Ikaw ang aming pupurihin, Panginoong Diyos. Praise the Lord. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Minsan pa, sama-sama. O pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Amen. Ang aming alay ay pagsamba. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, O Diyos, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. O ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos.
Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. For the last time, Ikaw ang tunay na Diyos, Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, isisigaw, isisigaw sa buong mundo, isisigaw, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Ilingay natin ngayon kay Sister RB ang pangunahing panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli Ama, naririto ang iyong mga anak na nagkakatipon. Kami po'y sama-samang naririto upang patuloy na makinig ng iyong mga salita. Amen. Hayaan mo nga po, Ama, sa gabing ito ay patuloy naming maranasan ang iyong presensya sa pamamagitan ng salitang iyahayag mo. Amen. Buksan mo ang puso ng bawat isa sa amin at hayaan mo, Ama, ng mga salita ay patuloy na maging kalakasan ng aming buhay pananampalataya. Amen. Hayaan mo nga po, mga salita ay patuloy na may sa pamuhay ng bawat isa. Ama, nawa ang salitang iyahayag, Ama, ay marinig ng bawat isa na naririto sa amin. Gayon din po ay marinig ito ng aming mga kapitbahay na malapit dito at hayaan mo pumalaya itong kumilos at patuloy na magpakilala ka sa pamamagitan ng iyong mga salita. Amen. Praise the Lord. Ama, itinataas namin sa iyo ang gawain ito. Ikaw ang patuloy na maghari, ikaw ang patuloy na manguna. Gayon din po sa iyong lingkod na siyang gagamitin. Hayaan mo, Ama, sa pamamagitan ng kanyang mga labi ay patuloy na mahayag ang katotohanan. Hayaan mo nga po, Ama, sa oras ito ay malaya kaming makapagpupuri sa iyo. Malaya kaming maibalik sa iyo pinakamataas na papuri at pasasalamat. Amen. Sa iyong kadakilahan sa buhay ng Yes, bawat Lord. isa sa aming naririto. Aming Ama, sa iyo namin tinataas ang patuloy na pangunguna sa kabila ng panahon na meron ngayon, Ama. Huwag itong maging hadlang na hindi mahayag ang iyong salita sa oras Amen. ito. Maging pagkakataon ito, Ama, na maging ibanghelyo sa ibang taong naririto, sa ibang mga pandinig, Ama, na meron sa sandaling ito. Muli, Ama, binabalik namin sa iyong pinakamataas na papurit pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. You may all be seated and let us continue to worship the Lord. Sama-sama po tayong sumamba at magpuri sa Panginoon. Awitan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko, iniaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita ang kalwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit kong ito. Sama-sama, patawarin mo ako sa langit sa'yo. Ang puso ko, nais kong makita ang kalwalhati mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit kong ito. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaiibig ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Minsan pa, patawarin mo ako
Sa lahat ng pagkukulang ko, iniaalay sa'yo. Ang puso ko, nais kong makita ang kalwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit kong ito. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaiibig ko, Panginoong Jesus, tunay na pagsamba, o tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaiibig ko, Panginoong Jesus, with all your hearts, tunay na pagsamba, o tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaiibig ko, Panginoong Jesus, magari ka. Panginoong Jesus, magari ka. Panginoong Jesus, magari ka. Bigyan po natin ng pinakamalakas sa palakpakan ating Diyos sa buhay. Magandang gabi po sa bawat sa atin na naririto ngayon. This is our second night of our worship service po dito po sa Lamay ng ating kapatiran na si Sister Glo. To all the church members, sa lahat po ng mga miyembro ng PSJC, I want to explain to you, doon naririnig natin sa church na about cremation, amin po ba? Hindi ibig sabihin po noon ay pinipilit po namin ang lahat ng mga miyembro magpa-cremate. No, hindi po. It is your own decision. Nasa inyo pong pagpapasya. Kaya wag po kayo magkakamali na hindi sa church namin dapat ganito. No. Ang cremation po ay hindi sa pilitang ginagawa ng church ng Philippine Holy Joy Church. Na-explain lamang po namin sa inyo yung ganong klase ng bagay because sa aming pong personal na kalalagayan o sa aming personal na pangunawa, it is better for us, kami, sinasabi namin, para sa amin mas maganda, makremate na lang kami. Ang unang dahilan, hindi na po ito makikita na ganito. Kasi alam ko po, nagdaragdag ito ng kalungkutan sa atin. But it's okay. Kung kaya po natin na ganito, it's okay. Nasa inyo po yon. Pero para sa akin po, ayoko na po ng ginaganito. Kasi nga po, yung parang to avoid, para ma-avoid na rin yung circumstansya na ganito, na nakikita. Kasi gusto ko maalala ka ng tao na yung masaya ka. Amen. Na nagpupuri ka, sumasamba ka sa Panginoon. Pangalawa, actually, mas nalales ang gastos kapag cremate. Amen. So, hindi siya masyadong ganun kalalayo expenses. Kaya ganun din po yung sinasabi namin. And actually, pangatlo, marami na po kasi ngayong libreng cremation. Kung taga Las Piñas ka, libre. Amen. Kaya medyo parang for you to be save some money, amen po ba, ay hindi ganun kagastos. So ganun po yon. Kung may nagsasabi po sa inyo na ang cremation po ay paganism, gusto ko pong itama po yung inyong kaisipan. Pag sinabing paganism, meron pong ginagawang ritual. Kaya mo sinusunog yung patay kasi ino-offer mo sa Diyos-Diyosan.
Yan ang tinatawag na paganism. Amen. Kaya mo sinusunog yung isang tao dahil ino-offer mo siya doon sa iyong sinasamba, kung sino man yung iyong sinasamba. Pero tayo po, pag nag-proclamate po tayo, hindi na tayo i-offer. Wala pong sacrifice na mangyayari. It is our way. Yun ang way natin para ilibing yung ating namatay. Yun po yung kapahayagan po nun. Kaya wag kayong maniniwala doon sa nagsasabing paganism yun. Hindi po. Ang paganism po, kaya sila nagsunog kasi i-offer nila. At yung sinasabi po sa Old Testament na pinatay nila yung kailang mga anak at niluto at sinunog, kinain po nila yon. Because at that time, sinumpa ni Yahweh ang bayang Israel. Kasi nga sobrang tigas ng ulo nila, so wala silang makain. Alam niyo yung ginawa nila? Kinain nila yung kanilang mga anak. Yun ang niluto nila. O gusto nyo ba iluto natin siya tapos kakainin? No, hindi po yan ang command sa atin. Wala pong ganon. Kaya, church members, do not say na, sa amin sa PSJC, kailangan cremate. Hindi po. Huwag po kayo magkakamaling ganon. Kung gusto nyo pa rin po na yung traditional na libing, it's okay po. Wala pong bawal. Kung halimbawa sabi nyo, Pastor, ako gusto ko pag namatay ako, ibuburol din po ako, it's okay. Andito kami. Kung halimbawa po, Pastor, ako pag namatay ako, ikikremate ako, pwede pa rin po tayo mag-service. Amen. Kaya lang, earn na po siya. Tapos, sabi ko nga sa mga miyembro, maglagay kayo nung picture, ngayon pa lang buhay kayo, magpa-picture na po kayo na nakasmile. yung as in, malusog ka. Huwag kayo magpapapicture pag may sakit na kayo or something na may nararamdaman na kayo, pangit na kayo. Ngayon maganda pa kayo, magpapicture na po kayo. Yung whole body kung gusto nyo. Para pagka, amen, di ba? Ilagay natin dito, stand din ninyo. And then, nakikita nila, yung nakikita nila, masaya. Alam nyo, Sister Glo, kumbaga parang, sabi ko nga kagabi, sa lamay natin, sa first night natin, kung humalakak ito, malakas. Amen. Para sa akin, ayoko na siyang makita na ganito. Amen. Hindi ako natatakot sa patay. Pero mas gusto ko makita ko yung mga miyembro na hindi na ganito. Marami akong miyembro na, may mga miyembro tayo na namatay at dinala namin doon sa cremation na hindi nagkaganito. Wala. Actually, hindi nila nalalaman na may patay. Amen. So, pwede po ganon. Hallelujah. Pero ngayon, nandito po tayo sa lamay ni Sister Glo, it's okay. We do not condemn this kind of traditional na burial. Hindi po yan kinokondem. Hindi po natin yan pinipintasan. Kung ito ang gusto ng family, wala tayong magagawa. Hindi sapilitan. Inuulit ko po, hindi sapilitan. Kasi baka ang gagamitin po kasing lisensya sa amin sa PSJC. Hindi po. Hindi po. Amen po ba? Buti pang sabihin niyo yung pastor namin sa PSJC gusto cremation. Yon, kami mga pastor lang yon. Kung ayaw niyo sa cremation, walang problema. Hallelujah. Hindi kayo pipilitin. Amen po ba? Kung gusto niyo ganyan kayo forever, hallelujah. Wala tayong magagawa. Amen po ba? Gusto niyo magpa-makeup pa, gusto niyo pang it's okay. Hallelujah. Basta ang importante po, amen po ba? Naniniwala tayo kung ano man traditional man o cremation, ito po ay katawan na lamang. Hindi na po ito si Sister Glo. Amen po ba? Ang nakikita niyo po ngayon ay parang damit ni Sister Glo. Dahil yung tunay na Sister Glo ngayon is rest in peace in paradise. Hallelujah. At wag din po kayong maniniwala doon sa tinatawag na pa-40 days. Yan, hindi po yan totoo. Hallelujah. Si Jesus Christ po kasi, alam niyo po yung traditional na yon, yung nakuha nila po yon. In 3 days po kasi, di ba, si Jesus Christ muling nabuhay. Kaya sabi nila, pagkatatlong araw na, nagpaparamdam na daw yung patay. Ewan ko sa inyo, nagparamdam na ba? Pero hindi po totoo yon. Jesus Christ is the only one who will resurrect after 3 days. Kasi yun ang kalooban ng Ama. Pangalawa, yung 40 days po, amin po ba, that is the day na kung saan nagpakita siya sa kanyang mga disipulo. Sa buo ng kanyang mga disipulo. Amen po ba? Para po i-gather niya at ibigay niya yung last command sa kanila. So yun po yung 40 days. Amen po ba? At yung 40 days na yun kung saan inakyat din po siya doon sa tinatawag na kalangitan. Hallelujah. Kaya sabi nila pag 40 days daw yung patay na, aakyat na daw sa langit. Hindi po yan totoo. Wala po tayong makikita. Only Jesus Christ was being resurrected kasi niresurrect na siya. Tandaan po natin ng isang tao po, hindi po makakarating sa kalangitan unless he will be resurrected. Okay po?
Kailangan niyang ma-resurrect muna bago siya umakyat dun sa langit. Kaya tayong mga born again, kahit tayong mga Kristyano, wala tayong pa-siyam, wala tayong pa 40 days. Amen ba? Amen. Kaya wag ko maririnig sa inyo, Pastor, pumunta po kayo sa kasi 40 days po ni Papa. Hallelujah. Kahit hindi pa 40 days, mapuntahin muna ako, pwede lang. Hallelujah. To celebrate, kung gusto nyo pero hindi po. Amen po ba? That is traditional. Amen po ba? So, we are not condemning. Kung sila yung nagsa-celebrate ng ganon, ang sinasabi ko lang tayo. Okay po? We are not, hindi natin sila ini-include. Amen. Kung yun ay sinaselebrate nila, nasa kanila yun. Amen po ba? Yun ang celebration na. Tayo naman, ang way natin to worship the Lord is this one. Siguro kung napapansin natin, bakit tayo pumapal? Actually, pag may patay tayo, di ba, sinabihan na tayo ng ating head pastor, kung tutuusin, wag tayong kakanta ng laging malumanay. Dapat magalak. Bakit? Kasi yung namatay, mananampalataya. Amen. Kaya kapag sa burol ninyo, walang kanta po na masigla, ibig sabihin, yung namatay, walang pananampalataya. Medyo nagdududa. But Sister Glo, sabi nga nung kapatid kanina, di ba, nakapag first communion pa siya, nag-communion pa siya last Lord's Day. Amen. Nadatnan niya pa po yung Lord's Day natin na natulog siya sa church, naka-last prayer meeting siya, naka-last worship service siya. Everything is really, sabi ko nga, maganda yung kamatayan niya. Amen po ba? Kasi parang magagalak na tayo, though it's really very pain. Amen po ba? Hindi ko sinasabing matuwa tayo kasi namatay na Sister Glo. Hindi po. Natutuwa lang tayo kasi yung nangyari sa kapatiran natin, di ba katulad ng sinabi sa ating kagabi, mapalad ang mga taong namatay at mga patay na nangamatay sa Panginoon, kay Kristo. Amen po ba? Kasi di ba, yun lang yung hope natin. Sabi nga di ba sa kagabi sa pinag-aralan natin, there is really pain, there is really sufferings habang tayo nandito sa mundo. Pero sa pamamagitan po ng ating pananampalataya, sabi niya, all our works na ginawa natin para sa Panginoon will walk upon us, di ba? Sa sunod sa atin. Hallelujah. Buksan niyo po ang ating mga kasulatan sa Numbers chapter 23 verse 10. Bilang kabanatang 23, talata po 10. Ganito po ang sabi niya, sino makabibilang ng alabok ng Jacob o ng bilang ng ikaapat na bahagi ng Israel? Mamatay nawa ako ng kamatayan ng matuwid at ang aking wakas ay magiging gaya nawa sa kanya. Hallelujah. Nakakatuwa, amin po ba, na sa pinapag-aralan po natin dito, yung let us really, very clear, amin po ba, what is really meant of the word death. Sa Tagalog po, ano ba yung maliwanag na kapahayagan tungkol sa tinatawag na kamatayan? Kasi di ba, when it comes to death, amin po ba, what comes in your mind? Ano ba yung pumapasok sa isipan po natin when we hear death? Pag narinig natin yung kamatayan, amin po ba? At ano po ba yung nakikita natin sa puso natin kapag nararamdaman natin o nakikita natin o naririnig natin yung salitang kamatayan? And what do we feel? Ano nararamdaman natin kapag nakakakita tayo o nakakabalita tayo ng nangamamatay? Amen. Kasi di ba, lahat tayong mga tao, we do not consider it joy. Sa totoo lang, wala po sa ating natutuwa at nagagala kapag may narinig tayong namatay. Sometimes, yun, nasusurprise tayo, nagugulat, amen po ba? And, nalulungkot. That is the most, common na naririnig natin, na nararanasan, especially the loved ones, mga families, hindi po sila nagiging masaya about that one. Amen po. Paano sila magiging masaya? Wala na yung kanilang mahal sa buhay. But remember, all of us, lahat po tayo mga naririto ay pansamantala lamang sa mundong ito. According to Corinthians chapter 5, this body is really a tabernacle temporary. Hallelujah. Kaya nga, kung titingnan po natin, bago po ito naging templo, di ba? Bago naging templo po, yung tinatawag na templo, di po ba, naranasan po ng mga Israelita yung tinatawag na tent. Amen. Katulad nito, yung kikita niyo po ngayon, tent. Hindi po nag-umpisa ang church. Yung church natin na ginagawa na pan ngayon, yung sinasabi po natin, yung naunawaan natin ngayon, na nag-umpisa yung sa iglesia na ganon, gusali. Hindi po. It started with tent, tolda, lona.
Pero sinabi ng Panginoon, hindi naman mahalaga sa akin eh. Because David at that time, di ba sabi ni David, I want to build, sabi niya, a house for my God. Amen po ba? Sabi niya, sa tagal-tagal na naglilingkod ka sa akin, narinig mo ba ako nag-request sa'yo na patayuan mo ko ng matitiran? Hindi, sabi niya. Kasi hindi importante sa kanya kung ano man yung kalalagayan. Amen po ba? The most important thing is that yung lugar na yon na pinagdarausan ay na ang sentro doon ay ang Diyos. The name of the Lord. Amen po ba? Bakit nga ba itinatagang church? Diba? It is for the name. For His name. Amen po. Kaya, alam niyo po, habang lumalalim, tumatagal ako sa Panginoon, kasi diba, kasi sa tagal ko po na nagiging pastor, aaminin ko po sa inyo, marami pong naiburol sa amin na mga kapatiran sa church namin sa Jungme. Because that is my first church, di ba? Binuburol doon, ilalagay doon yung patay. Pero alam niyo po ba na habang lumalalim ako, hindi pala dapat. Because that is for the Lord. Kaya nga, kahit nga, ngayon naunawaan ko rin na pati ang kasal, kung tutuusin, ang kasal po, hindi po dapat ginaganap yan sa main sanctuary. Dapat yan ginaganap sa isang events place. Kasi, kasal yun eh. Amen po ba? Pero sa atin, kasi bilang isang Kristiyano, kaya nga, kapag yung kasal, inilagay natin sa worship service, it is really good. Kasi di ba, isinabay siya doon sa pagsamba at ang naging sentro ng kanilang ginagawa ay ang Diyos. Kasi the Lord is really the one. Ang Diyos mismo yung nagiging sentro doon sa church. Hallelujah. Kaya, kung titignan po natin from tabernacle to temple, amen po ba? Nang pinagawan po ni Solomon ng templo, now it is called church. Sa buhay din po ng basa sa atin ngayon, alam niyo po, ito pong katawan natin, it is physical body, it is like a tent. Amen po ba? And time will come, amen po ba? We will leave this tent. Kailangan nating iwanan ng tent na ito kasi hindi natin ito kailangan forever. Hallelujah. Alam niyo po ba na marami mga tao gusto mag-feeling bata? Totoo po. Yung feeling young. That's why, alam niyo po ginagawa, lalo na kung mayaman ka, pa-facial ka, paspa ka, pa-botox ka, lahat. As you feel as young. Pwede, tama? Pero deep inside, you're getting older. Kahit na anong gawin mo, bumata man ang itsura mo, pero sa puso at isipan mo, you're. Amen po ba? Kasi kapag ang isang tao hindi tumatanda, ay may problema. Abnormal yan. Amen ba? Lahat nga po ng tumatanda, magsabi ng amen. Ala, pagka yung mga katabi nyo hindi tumatanda, delikado po yan, may problema. Amen po ba? Maalamang, sintu-sintup yan. Hallelujah. Kaya, sabi doon, we need to leave this tent. Kailangan nating iwanan yung tent na ito. Bakit? For us to receive the new spiritual body. Pero, para maranasan natin yung spiritual body, kailangan natin yung tinatawag na change. And changes, yung pinaka number 1 po na pagbabago na nangyayari po sa tao, ay ang tinatawag na kamatayan. That's why we need to die. Kailangan nating mamatay. Amen po ba? That's why Jesus Christ, nung ang ating Panginoong Hesus po ay nanalangin sa Gethsemane, na sinabi niya, Lord, if you can remove this suffering, hindi po ang kamatayan ang kinatatakutan ng Panginoon at the time. Ang kinatatakutan niya doon what? The anger of God. Bakit? Kasi yung galit ng Diyos, nabuhos doon sa kasalanan. Alam natin na kapag ang Diyos ay galit, doon sa tinatawag na kasalanan, ano pong nangyayari? Kamatayan din. Death. Di ba? Kaya nga sabi niya sa Romans chapter 6 verse 23, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Hallelujah. That is really, kasi alam ng Panginoong Hesus. Because He is the Word. He is God. He knows what is the anger, the wrath of God. Kaya yun yung kinatatakutan ng Diyos, ng ating Panginoon at that time. Hallelujah. Remember, Jesus Christ is really holy. But He became sinner because of us. Amin po ba? Totoo po, nung tinignan ng mga taong hindi nananampalataya si Kristo doon sa krus, ang tingin po nila sa Kanya, makasalanan. Kasi wala pong namamatay sa krus na hindi makasalanan. All! Lahat po ng namamatay, kaya nga ang tawag doon, binibilad sa kahihiyan.
Yung original po na crucifixion, kung alam niyang po natin yung original na crucifixion, it is bold. Nudity. Wala pong suot. Talagang inaalisan sila. Amen po ba? Tayo lang po mga Pilipino ang uso sa atin ng brief sa mga lalaki. Pero sa Israel po wala silang ganun. Kaya nga po mahaba po yung suot po nila. Amen po ba? Kasi hindi sila nagkakaroon ng salwal sa loob. Naintindihan niyo po ba ako? Kaya nung pinaghati-hati yung damit ng ating Panginoon, it is totally nudity. Alam niyo po yung naging suot ng ating Panginoon? His own blood. Yun po yung nagtakip ng kahihiyan ng ating Panginoon. Yung kanyang sariling dugo. From head to his body. Hallelujah. Kaya doon natin makikita, amin po ba, na hinahangad ng Panginoon sa atin na maintindihan natin mabuti, death is not to be feared. Hindi dapat katakutan yung tinatawag na kamatayan. Ang nakakatakot po, mamamatay tayo na wala tayo sa Panginoon. Yun ang nakakatakot. Kasi 'di ba, kung tayo po ay masusumpuhan natin yung buhay natin, lahat tayo gusto natin mabuhay tayo na matagal eh. Alam niyo po kung tatanungin mo mga tao if they want to live long, no, lalo na po ako gusto ko pong madatnan yung 100 years, 'di ba? May 100,000 at yung 100,000 na yon ay pinapasa ngayon sa Senado, it will become 1 million peso. Kapag kaya lang aanin mo 1 million kung 100 years old ka na. Alam niyo sino magbubunyi? Yung mga anak. Yung mga di ba? Baka pag away-awayan pa nila yung 1 million. Hallelujah. Kung sakasakali. Kasi gusto natin long life. Pero sa totoo lang po, maging si Pablo, sinabi niya, kung ako ang tatanungin, sabi niya, gusto ko nang iwanan. I want to leave this body. But for the sake of the church, sabi niya, I want to stay. Ibig sabihin si Apostol Pablo, kung buhay at kamatayan lamang, hindi siya natatakot mamatay. Pero sabi niya, kung ako'y mabubuhay, sabi niya, gusto ko, ginagawa ko ang kalooban at gawain ng ating Panginoon. Sabi po sa talata na binasa natin ngayon sa gabing ito, sabi niya, gusto kong mamatay sa kamatayan ng isang matuwid. Bakit? Tignan po natin Isaiah 57 verse 1 and 2. Isaiah 57 verse 1 and 2. Ano po ba yung sinasabi doon ni Isaiah na katulad ng matuwid? Bakit sinasabi po doon sa Numbers na gusto niyang mamatay na sa kamatayan ng isang matuwid? Sabi niya dito, ang matuwid ay namamatay at walang taong magdaramdam. At ang taong mahabagin ay pumapana, walang gumugunita ng matuwid na naalis sa kasamaan na darating. Siya'y nanasok sa kapayapaan, sila'y nagpapahinga sa kanilang mga higaan, bawat lumalakad sa kanyang katwiran. Amen! Ang sabi po pala, kaya pala ganun na lamang yung sinabi po dun sa Numbers na kung ako'y mamamatay, gusto ko mamamatay ako ng katulad ng kamatayan ng matuwid. Amen? Gusto ba natin yung kamatayan natin katulad ng kay Cory Aquino, a hero's funeral na nakalagay kayo sa isang, yung casket nyo ay nakalagay doon. Nung isang araw, nanood ako ng isang inililibing, that is a priest, isang pare na namatay. At alam niyo po ba, napakaganda ng kanyang kabaong kasi glass lahat. Yung parang kay, ano ba yan? Hindi yung sa fairy tale, Cinderella ba yon? Yung panay glass, yung sige, siya na yon. O yung Sleeping Beauty. Parang Sleeping Beauty yata, tama? Yung, basta glass lahat. Pero alam niyo po ba na after na siya po ay naidala na dun sa tinatawag na church nila, they all kiss him. Pag namatay kaya ako, meron kayong halik pa sa akin dito. That is the way they respect Yun yung tinatawag na respect nila dun sa tao. I don't know bakit ganon. Yung mga sisters, yung mga madre, lahat sila nakapila just to kiss that priest na namatay. Hindi yun ang hinahangad ng bawat po sa atin. What we want, amin po ba, ang pinakakailangan natin ngayon ay katulad ng sinabi sa Numbers, that if we will die as a righteous one. Amen po ba? Kasi di ba, kung titingnan po natin, ito yung ginagamit ko lagi na talata na only those who live in the Lord
Lahat lamang ng namatay kay Kristo, namatay sa Panginoon, ang pwedeng lagyan po ng RIP. Kasi sabi dito, ang isang taong matuwid nananasok sa kapayapaan. Kasi di ba, natatandaan po ba natin yung namatay na lalaking mayaman na kasamang namatay ni Lazaro? Wala siyang kapayapaan. Ang sabi niya, papuntahin niyo po si Lazaro doon sa aking mga kapatid kasi balaan sila para sila po ay hindi humantong sa ganitong klase ng kapahamakan. So, no at peace. Ano sabi ni Abraham doon? Sabi niya, si Lazaro, nung nandun siya sa lupa, nagdurusa siya. Ngayon, inaaliw na siya. And that is really what we want. That is really what we desire. Yan po yung hinahangad ng bawat po sa atin. At hinahangad natin bilang isang mananampalataya. Hindi po tayo naglilingkod sa Panginoon ng walang kabuluhan. All the things that we do in the Lord, kung napapansin po natin, may pagpapagal tayo. Sa totoo lang, iba ang paglilingkod na ginagawa natin sa ibang paglilingkod ng mga church. Pag sinabing church, not only born-again Christian, but also, amen po ba, all the religions, sasabihin po natin, iba. Kaya nga, sa sobrang pananalangin natin, tinutuya tayo. Hallelujah. And really, sa ganitong klase po ng funeral, amen po ba, tayo hanggang sa huling hantungan, kasama natin yung salita ng ating Panginoon. At ang tanging inahangad ng Diyos ay paalalahanan tayo bilang mga kapatid, bilang mga nananampalataya sa Panginoon. Remember, faith, yung pananampalataya na meron kayo sa inyong puso, hindi po yan ipinilit sa inyo na tanggapin. Walang sino man po sa atin ang pinilit na manampalataya kayo kay Kristo. Wala po. Kahit ayaw po ninyong manampalataya, pwede. Pwede po. Dahil maging ang ating Panginoong Hesus nang nangaral po siya ng salita ng Diyos, not all men receive Him. Kaya nga pinatay po nila siya sa krus eh. Bakit? Kasi hindi nila matanggap na He is the Messiah, He is the Christ, He is the beloved Son of God. Hindi nila matanggap. Alam niyo kung bakit inuusig tayo mga Christian? Amen po ba? Kasi ang sinasabi nila, sumulpot lang tayo after the religion. Amen po ba? Totoo yun. Sumulpot lang naman talaga tayo after the religion. Mas nauna talaga ang kanilang reliyon. Pero mas nauna po ang itinurong katotohanan ng ating Panginoon. Hindi lang tinanggap ng mga tao. Mas pinanaligan ang religion kaysa sa katotohanan. Diba? Ganyan din ang nangyari sa buhay ng basa sa atin eh. That's why we do not live righteously. Pag sinabing living in righteous way, ibig sabihin, it is living according to the will and according to the word of God. Amen? Kaya nga, mas pinili natin kahit usigin tayo. Amen? Nakakatuwa nga, di ba? Karamihan po ng mga mananampalataya, may ma-experience tayong ayaw ng tatay, ayaw ng nanay, ayaw ng kapatid, ayaw ng kapitbahay, ayaw ng kaibigan. Hindi nila tayo maintindihan. Ayaw ng lahat ng mga tao yung ating pananampalataya. Hallelujah. Pero lagi niyo pong sabihin sa kanila, hindi po ako pinilit manampalataya. Nanampalataya ko kasi gusto ko na panaligan si Kristo. Hallelujah. Kaya kailangan merong ganun tayong pananampalataya. Hindi lang tayo yung yakag-yakag lang. Amen po ba? Taki-takiki lang. Yung kung saan naroon ng agos, nandun tayo. Amen. Hindi po. Huwag po kayong umaayon lang. Kaya ka nandito kasi gusto mo maglingkod at sumamba at manalig sa ating Panginoon. Kasi diba, katulad na sinabi ng salita ng Diyos sa gabing ito, sa second day, sa second night, kagabi sinabi, mapalad ang mga taong namatay, na nangamatay sa Panginoon. Sa gabing ito ang sabi niya doon, kung ako'y mamamatay, ito personal lang sinabi ng isang tao, kung ako'y mamamatay, gusto kong mamatay sa kamatayan ng isang matuwid. Hallelujah. Amen? Why? Because even though you die, the Lord, ang Diyos natin, nalulugod pa rin sa'yo. Kinalulugdan ka pa rin ng Diyos. Not because of your good works, but because of your faith in Him. Amen po ba? Hindi po tinitingnan ng Panginoon ng good works. Kaya ng tao lahat gumawa ng good works. Pero kung yung good works na yon out of the context of the righteousness of God, hindi po yan tatanggapin ng Diyos.
the only thing that God will receive is faith. Lahat ng ginawa natin ng may pananampalataya. Amen. Kaya nga po, yung pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Ganon din ang isang gawa na walang pananampalataya, patay. Everything must be done according to works and faith. Lagi sila dapat magkasama. Amen po ba? Kaya ka nandito, kaya ka umaawit. Huwag kang aawit lang dahil kumakanta tayong lahat. Umawit ka kasi nananalig ka. Mahirap po yung kumakanta ka lang. Iba po yung style na kumakanta lang. God is so good. Uy, ano pa yung ano natin? Puntahan natin. God is so good. Wala sa heart. Wala sa heart. Tama? Pero kapag ka narinig mo na sasamba tayo sa Diyos, I need to be attentive. I need to secure myself. Sabi nga ng Panginoon, kung mananalangin ka, close the door. Sabihin, yung puso natin, yung isipan po natin, sumesentro na, pumupokus kay Jesus. Kaya nga sa totoo lang, minsan, ayoko po yung halimbawa nananalangin ka, Pastor, ano po, yan. Opo, may distraction. Amen. Sometimes, hindi, yan po yung number one na hindi ko ginagawa. Yung, sister, magugulat, di ba? No, totoo, nagugulat. Sentro-sentro na yung kapatiran, kung sino man yung nananalangin, tapos bigla mong kinalabit. Last Sunday, I saw Sister Glo. Before the worship service, hindi ko alam kung masakit ang nararamdaman niya at that time. Pero ang nakita ko lang, kasi sometimes when I saw Sister Glo, when she pray, di ba lagi siyang umuupo dun sa likod, di ba? Meron na siyang sariling trono dun eh. Yun na yung kanyang position. Every time that nagwa-worship service siya, yun na lagi. Kaya kahapon, yung pagka-prayer din, pag-prayer meeting ng hapon, meron din siya sariling upuan. Kinuha na ni Sister Stella. Sabi ko, pagpasok ko ng pintuan, pwesto ni Sister Glo yan. Sabi ko, pwesto ni Sister Glo. Kasi di ba ganun siya, pagkapasok mo na, makita mo kagad Sister Glo nandun sa may tabi ng pintuan. Okay. So, noong last Sunday, she's praying like this one eh. Nakaganyan, walang table, pero ganyan po siya. So, hindi ko alam kung at that time, meron na siyang nararanasan physically, and I do not disturb yung kapatiran natin. But after the worship service, hindi ko na kasi siya nakita. Sobrang bilis nito. Hindi mo ito matatalo sa lakaran. Tama? Sobrang bilis niya. Ang liit-liit ng hakbang, pero mabilis. Mabilis siya. Sobra. Minsan nga, pagka lalabas na po yung sasakyan, di ba? Kasi hindi siya sumasakay, lagpas na po siya sa rainbow. Ang bilis, di ba? Nandun kagad siya sa NJRM. So, sobrang bilis po ng kapatiran natin. And I think, everything was already prepared to her. It is God's dealing with her, kung ano man yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Marami ng premonition. Bago namatay si Sister Glo, maraming premonitions. Marami siyang gusto na mangyari sa kanyang buhay. Gusto niyang i-recover uli yung dati niyang ginagawa. Gusto niyang gawin lahat yung paglilinis na ginagawa niya. Kaya nga, last time, naglinis, nag-prayer meeting, nanambahan, nag-communion, everything was be done. Lahat ay ginawa niya. Amen po ba? In a period of short time, nagawa niya, na-fulfill niya lahat yon, na-accomplish niya yon. And I think, she has done everything for the Lord. Amen po ba? Hindi niya yung ginawa sa tao, ginawa niya yon para sa Panginoon. Kasi kaya, sabi dito, mapalad. Once you die righteously in the Lord, you will enter into peace. No? Mga tao, mga kapatiran, kahit mananampalataya na tayo, wala tayong kapayapaan. Lahat tayo affected. Amen po ba? Alam niyo kung bakit tayo affected? Pag nanood tayo ng TV, affected tayo. Amen po ba? Kahit teleserye lang, umiiyak kayo. Affected. Amen? Inapi yung bida, affected. Amen? Hallelujah. Tapos, pag may nagsasaya, nakikisaya rin tayo. Affected. We are all affected because we are not at peace. Amen po ba? Kailan natin mararanasan yan? Once we are in the presence of the Lord. Kapag tayo isang taong matuwid. Kaya pala, si Abraham, si Moises, lahat ng kanyang mga lingkod, maging si Pablo, nakaranas sila ng mga pagsubok, nakaranas sila ng kabigatan, nakaranas sila ng problema at suliranin. Pero ano sabi nila? The grace of the Lord is sufficient.
sapat ang biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya, ulitin ko yung sinabi ko kagabi, huwag niyong babanggitin sa inyong sarili niyong hirap na kayo, pagod na kayo, ayaw niyo na, gusto niyo nang magpahinga, naghahanap kayo ng kapayapaan. Eto, ganito ang gusto niyong mangyari. Hallelujah. Amen. Sometimes when we feel that way, sabihin lang natin sa Panginoon, Lord, give me peace. Amen. Bigyan mo ko. Diba yung paborito ni Pastor Jong? Ano yung paborito ni Pastor Jong? Na kanta, na English? Hindi, yung may peace. You are my hiding place. Yan, paborito ni Pastor Jong yan, di ba? Kasi totoo naman eh, saan tayo magtatago na meron tayong kapayapaan? Wala. Amin po ba? It is only in the presence of the Lord. Sa presensya lang ng ating Panginoon. Kaya may kagalakan tayo. Hallelujah. And nakakatuwang isipin na yung nararamdaman natin ngayon, huwag tayong malungkot. Even to the families, Mylene, Goku, and Brother Warren, to Micah and Manilyn, huwag kayong malungkot. Amen. Na-fulfill ni mama ninyo yung kalooban niya. Ang mas maganda niyan, kung ano yung na-fulfill niya, dapat ma-fulfill nyo rin. Kung ano yung nagawa mo, mama. Amen. Kasi naniniwala ko, di ba, kung yung lalaking mayaman, ayaw niya mapahamak yung kanyang family. Of course, kahit na Sister Glo, kung tatanungin siya kung anong gusto niya mangyari sa family niya, she wants all his family. Kasi lagi sinasabi sa akin ni Sister Glo noon, pag sinatanong ko kasi, noong sabi ko sa kanya, Sister Glo, kamusta na yung mga anak mo? Ang lagi niya po sinasabi sa akin, kinausap na po sila ng ama. Dawa, di ba? Alam nila yan. Kinausap mo sila ng ama. Ibig sabihin, ipinagkatiwala ko na sila sa Diyos, sa ama. Bahala na ang ama sa kanila. Yun yung sinasabi ng kapatid natin. Sometimes we do not understand her. Aminin natin. Hindi man natin maintindihan, Sister Glo, sa mga bagay na yun. But it is her dealing. Yun yung dealing niya sa Panginoon. But the most important thing is, she acted, amin po ba, everything for the Lord. Lahat ng bagay na ginawa niya ay para sa Panginoon. Kung naglingkod siya at nagawa niya ang lahat ng bagay na ipinapagawa niya ng Panginoon sa kanya, hindi man siya nangaral. Hindi man siya naging isang manggagawa na humahayo ng kung saan ay, hindi niya po niya nagawa yon. But, ang paglilingkod na ginawa niya, maglinis. Amen po ba? Bible study, manalangin. And we do not know what she prayed. Amen po ba? Kasi kapag nananalangin tayo, hindi ko naman pinakikinggan kung anong pinapanalangin ng mga kapatiran. Pero sa haba ng pinapanalangin, 30 minutes is very long. Hindi natin alam kung anong kasama na ng ipinanalangin niya, kung sino na ipinanalangin niya, we do not know. Hallelujah. But the most important thing is, she felt to be righteous in God. At nawa, ganun din po tayo na naririto. Nasain natin na tayo maging matuwid. Nasain natin na kung mawawala man tayo sa buhay na ito, maging matuwid ang basa sa atin. Tandaan po natin, number 1, sabi niya dito, ang kamatayan ay isang bagay na pagsusulit natin. Hallelujah. Kasi alam niyo po, habang nabubuhay po tayo, of course, we confess. Amin po ba? Nako-confess natin yung lahat ng kasalanan natin. Kaya nga, mapalad kayo kung buhay pa po kayo ngayon. Kasi kung nakakagawa man po kayo ng hindi matuwid ngayon, pwede pa kayo humingi ng kapatawaran. Pero, once na tayo po ay humantong sa tinatawag na kamatayan, it's time for us to, final exam. Kasi wala na pong tinatawag na, hindi na natin pwedeng, amen, kung sa iba pong religion, pinapanalangin pa po nila yung nangamatay, amen po ba, nanawa, amen, diba, pag sinasabi nila na yung kaluluwa ni Sister Glo ay mapunta sa langit, yung kaluluwa ni Sister Glo ay, di ba, may ganon, di ba? Pero sa atin, hindi na po eh. Kasi naniniwala tayo, once lang ang nararanasan ng kamatayan. Diba? Hebrews chapter 9 verse 27, itinakda ng Diyos na minsan lamang ang kamatayan at ang susunod ay paghukom. So once we experience that, ang kamatayan, anong sabi no sa una natin? Isang bagay ng pagsusulit. So, kapag namatay na po tayo, wala na tayong gagawin kundi final exam. Amen po ba? Every day we are having exam. Testing, di ba? Lahat tayo tinetesting ng Panginoon. Amen? Minsan kapag church natin, pag uwi lang natin, testing. Hallelujah. Pagkatapos ng worship service ngayon, mamaya, testing.
Tetest na tayo. Yung natutunan ba natin? Mailalagay ba natin sa puso natin? Sa isipan po natin? O come and go. Amen po ba? So, sabi doon, yung kamatayan na isang bagay na pagsusulit sa buhay ng basa sa atin. Hallelujah. Pangalawa, ang kamatayan ay simula ng walang hanggan. Praise the Lord. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. As long as we live in this body, we cannot live eternally. Amen po ba? Sa totoo lang po, kung tayo po, sayang, siguro kung nadatnan lang natin na ang buhay ng isang tao, 969. Amen po ba yung happy birthday to you? Amen, happy birthday to you. Tapos yung kandila na nandun sa halos kandila na lang lahat, wala ng cake. Kasi, ilang taon na ka, sister? 405. Ikaw, sister, 901. So, di ba? Wala na. Ngayon, sa totoo lang, kung ganun po yung edad natin, I think really we are very fulfilling ngayon, di ba? Sobrang fulfilling. Sister Glo is only 49. Amin po ba? Kung tutusin, sobrang tanda ko sa kanya. 47 lang. Kasi alam ko nga, ganun siya eh. Kasi ang sabi niya sa amin, si Sister Glo, ang original po niya is 1976. Di ba? Ang alam niya talaga, 49 na siya. Pero nung nagpunta siya doon sa Quezon, na-discover niya na hindi pala siya. Kaya nga, mas bata siya kay Warren. Tama? Mas bata siya kay Warren dapat. Opo, mas matanda si... ganun yung love story. Kalimutan na natin yan. Okay, ganun po yung di ba? Pero, ang sabi doon, kung walang kamatayan, walang hanggan. Walang hanggan. Kaya nga, death is a chance for us to live eternally. Hallelujah. Tayo pong lahat nananampalataya tayo kay Kristo dahil sa buhay na walang hanggan. That is the main reason. Amen po ba? Pangalawa, pangatlo na lamang yung pagpapala na gusto nating matamo sa Panginoon. But the most important thing, the main reason we believe in the Lord Jesus Christ is eternal life. Yun ang pinakarason kung bakit nanalig tayo sa ating Panginoon. Pero, yung buhay na walang hanggan na yon, hindi mararanasan ng isang tao kung hindi siya mamamatay. Kailangan nating mamatay. Ang problema po, di ba, sabi nga nila ngayon, sa sobrang siyensya natin, kahit ang pagkasilang, nai-schedule. Sarian. Amin po ba, kahit na po magmamature ang isang babae ng kanyang panganganak, 23, dahil birthday niya ng 19, pwede ba, Dok, 19 na lang ako manganak? Pwede. I-schedule na kagad siya. Pero ang kamatayan hindi na i-schedule. Amen. Ito ang hindi. Kaya nga sabi ng Biblia, it is a mystery. It's a full of mystery. Bakit namamatay ang tao? Number one, it is the will of God. Amen po ba? Pero, it is time. Yun ay oras at panahon na itinakda ng Panginoon sa buhay ng basa sa atin. Ang problema, hindi natin alam. Hallelujah. Kung alam lang natin siguro yung kamatayan natin, I think, katulad ni Sister Glo, siguro gagawin natin yung ginawa, yung paglilingkod. Sige, buhos na natin lahat ng paglilingkod na gagawin natin. Baka hindi na tayo umuwi muna sa bahay natin. Sa church na lang muna ako. Para mamatay ako para sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Di ba? Marami. Katulad yung namatay nung isang araw, di ba? Gumagawa lang siya ng tricycle. Yung balita, di ba? Gumagawa lang siya ng tricycle sa daan. Dumaan yung driver na babae. Sinagasaan. Gumagawa lang siya ng tricycle niya. Kaya nga, paglabas ng asawa niya, kanina buhay, ngayon patay na. We do not know. Hallelujah. Yung ikinasal na after one week, kinasal siya, di ba? Naglakbay sila doon sa Cebu, nakasakay sa pick-up, tinangay ng habaha yung pick-up, pareho silang magkaasawa. After 1 week, namatay sila. Kasi hindi natin alam yung kamatayan. Amen po ba? Kapag dumating yung tinatawag na kamatayan, no chance. Wala na po. Kaya nga, mapalad tayo ngayon, nabubuhay tayo. This is our chance. Your life is a chance. Every day is a chance. Amen po ba? Kung ano man yung nararanasan po natin, that is a chance to the Lord. Kung nakaka-problema kanya, magpasalamat ka pa rin. Kasi bakit? May chance ka pa rin. Kasi ang problema, pwedeng Monday lang. Malay mo sa Wednesday, meron ng kasolusyon. Hallelujah. Pero pag namatay ka, wala na yon. Opo, wala na. Hindi mo na alam. Pero habang nabubuhay tayo, it is really a chance. Pagkakataon sa buhay ng basa sa atin.
Hallelujah. At ang sabi doon sa pangatlo, ang kamatayan ay maikli at pansamantala. Diba sabi nga natin, we will just, ang sabi doon, mananatili lang tayo nagpapahinga. Sabi sa John chapter 11 verse 26, lahat ng nananampalataya sa akin, hindi makakaranas ng kamatayan. Bakit si Pastor Glo namatay? Yung sinasabing kamatayan ng Panginoon, mga minamahal ko, it is those people who will not experience eternal life. Sister Glo, namatay siya. Amen po ba? But it doesn't mean, mga minamahal ko, kung ang pananampalataya niya ay nanatili, he will have eternal life. Kaya nga maikli lang ito. Amen po ba? Hindi ito panghabang panahon. Amen. Darating ang araw, amen po ba, yung pananampalataya ni Sister Glo, papalitan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. So, maikli lang to, pansamantala lang. Kaya kailangang isipin natin mabuti, when we die, amen po ba, yung kamatayan po na yon, maikli lang po yon. Hindi yun panghabang panahon. At katulad ng sinabi sa ating kagabi, yung katawan na namatay, hindi na po ito ang katawang muling mabubuhay. Kaya wag po kayong mag-alala. Hallelujah. Kasi mahirap naman, paano pag kinain ka ng pating? Amen. Kung yun din ang muling mabubuhay, amen po ba? Kinain ng pating. Hallelujah. O ano na itsura mo pagka muling nabuhay ka? Amen. Kawawa naman. Amen. Totoo, di ba? Paano naman yung mga tao na nagkaroon ng imputation, yung inalisan ng ganito, inalisan ng kamay, inalisan ng paa, at kung yun ang muling mabubuhay, kawawa naman sila. Amen? Kasaklap naman. Paano naman yung mga nakalbo sa mundong ito? Pag muling nabuhay, kalbo pa rin? Pangit naman. Hallelujah. So, everything will be changed. Sabi nga po, mahina at pangit ng ilibing, maganda at malakas ng muling buhayin. Hallelujah. Amen. Gusto niyo po ba kayong muling buhayin ng Panginoon? Amen. So live like righteous people. Katulad ng binasa natin talata sa gabing ito, kung mamatay tayo sa katulad ng kamatayan ng matuwid. Kung gusto nating malaman kung sino yung mga taong matuwid na namatay, buksan natin ang ating Biblia. Makikita natin ang mga tao na namatay na matuwid. Anong nangyari sa kanila at anong pangako ng Panginoon sa kanila. Hallelujah. Jesus Christ died. Namatay si Kristo hindi para pagpalain lang tayo sa physical. Kasi kung ganun lang po, amen po ba, walang kwentang pag-ibig ng Diyos sa atin, pansamantala. Pero ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang hanggan. And lastly, sabi doon, ang kamatayan ay chance natin sa pagpasok sa kalangitan. Wala pa pong pumapasok ngayon sa langit. Kaya si Sister Glo, mananampalataya po siya, hindi po siya direktang pupunta sa kalangitan. Hihintayin niya muna po ang muling pagparito ng ating Panginoong Hesus at hihintayin niya yung resurrection. Amen po ba? At lahat ng nanampalataya kay Kristo ay muli mo nang bubuhayin at lahat ng nabubuhay na madatandaan ni Kristo ay babaguhin sa isang kisap mata. Hallelujah. And we do not know when. Hindi natin alam kung kailan mangyayari yon. But the most important thing is the word of the Lord today. Kung mamatay tayo katulad ng kamatayan ng isang taong matuwid. Amen? Nasain po natin yon. Yun yung hangarin natin sa buhay ng basa atin, na kung mamamatay tayo, mawawalan man tayo ng buhay sa mundong ito, mawawalan tayo ng buhay na matuwid na namumuhay para sa Panginoon. Hallelujah. Yun yung hinahangad at pinanasa ng Panginoon sa atin. Iyon yung nais ng Panginoon na mangyari sa buhay ng basa atin. This is the reason why we have this worship service. At ang worship service po natin ay para maranasan natin yung katwiran at dakilang kalooban ng Diyos. May I request everyone to stand up? Tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito. Again, let us worship the Lord. Tayo po ay sumamba at maglingkod sa Panginoon. At ibigay natin ang ating pagsamba at paglalhati sa pangalan ng ating Diyos. Yes, Lord, we worship your name. Sabihin natin sa Kanya, ang puso ko'y dinudulog sa iyo, Panginoon. Gawin mong banal na tahanan ng aming mga buhay na maging matuwid kami, Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ang puso ko'y dinudulog.
Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbabat, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisa. Minsan pa, ang puso ko'y dinudulog. Ang puso ko'y dinudulog. Amen. Sa'yo. Nagpapakumbaba. Nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay bumisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging amen. Banal mo tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. O daluyan, Lord! Amen! Pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. O minsan pa ang puso ko'y dinudulog. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan! Daluyan ang wala hanggang mga papurit pagsamba. Umaghari ka, O Diyos, ngayon. Loobin mo, Diyos, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mo tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Amen. Hanggang mga mapulit pasamba. Umaghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Umaghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Umaghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ama naming Diyos, tunay nga po, Panginoon, na kami po ay sumasamba, nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Ang buhay po namin ay isang malaking pagkakataon. Isang tunay, Panginoong Diyos, na hinahangad namin na tunay na maging kalugod-lugod at karapat-dapat sa iyo. Panginoon, marami kaming kahinaan. Maraming mga bagay na minsan na hindi namin kayang gawin. Mga bagay na iniutos mo. Mga bagay na layunin mo at kalooban para sa amin. But we thank you, Lord God, as long as we live, Lord, there's really a chance, O Lord God, to have that forgiveness. And we may live, O Lord God, righteously, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat narinig namin ang mga salita mo na nagsabing, mapalad, Panginoong Diyos, at mabuti kung kami mamamatay sa kamatayan ng isang taong matuwid. Panginoong Diyos, alam po namin na marami kaming pagkukulang. Maaring marami kaming mga pagkakamali. Marami kaming mga bagay, O Diyos, na nagagawa na hindi matuwid. But we ask, Lord God, na patuloy mo kaming gabayan at tulungan. Na humantong man kami sa tinatawag na kamatayan, ay matagumpay po kami, Ama, na natapos ang ipinapagawa mo sa buhay ng bawat sa amin. At patuloy naming masasabi at masasabi mo sa amin, Panginoong Diyos, well done, my faithful servant.
Ama, hayaan mong marinig namin ang tinig mo na yan na nagsasabing, well done, my faithful servant. Panginoong Diyos, sa ikalawang gabing ito ng aming pong worship service, O God, sa lamay po ng aming kapatid na Sister Glo, maraming mga struggle, Panginoong Diyos, but we believe, Father God, Ikaw ang nagahari at gumagawa sa amin. Ikaw ang nagsasaayos. Panginoong Diyos, salamat po, Panginoon, sapagkat kahit na nakakaranas kami ng mga struggle, pero naroon pa rin, Panginoong Diyos, ang kagalakan sa aming mga puso. That we can really feel that we are really a true believers and we are a truly, Father God, na servant, Panginoon. Panginoong Diyos, papanatagin mo ang aming mga puso. Patuloy namin dinadalangin ng family ni Sister Glo na naiwan. Panginoong Diyos, hayaan mo, Ama, na i-comfort mo sila. At sa comfort na ito, Panginoong Diyos, ay muling manumbalik ang pamilyang ito na naglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Kung may nawala man, Panginoong Diyos, na pananampalataya, paglilingkod, ibalik mo ito ng maalam na muli, Panginoong Diyos. At alam po namin, Panginoong God, na hindi nasayang ang mga panalangin ng kanilang magulang na nawala ngayon, Panginoong Diyos. And alam ko po, O Diyos, na kung ito ang magiging daan upang ang pamilyang ito ay manumbalik sa iyo at makita mo sila, Ama, na naglilingkod muli sa iyong dakilang pangalan. Because this family is a true believers, O God. Alam ko po, Ama, na maraming pagsubok. Pero, Panginoon, dakila ang iyong kapangyarihan. Hindi mo pababayaan, Panginoong Diyos, ang pamilyang ito, Panginoon. Bantayan mo sila at gabayan, Panginoong Diyos. Hayaan mong makita mo, Panginoong Diyos, ang kadakilaan ng iyong pag-ibig sa kanilang buhay. Pagkakasundo, Panginoong God, ng magkakapatid. Hayaan mo, Ama, ng pag-ibig ay maghari sa kanilang buhay. At walang ibang tunay na manaig, kundi ang iyong kabanalan at ang iyong katwiran. Salamat po, Panginoon, natapos po ang aming gawain na ikaw ang aming nadakila at lubos na napapurihan. At sa mga nalalabi pang gabi, Panginoong Diyos, strengthen us, O Lord God, especially this family, O God. At naniniwala kami, Panginoong God, that you will provide everything, Panginoong Diyos, na kakailanganin po ng pamilyang ito, Panginoon. Salamat po, Ama. Ibinabalik namin sa iyong papurit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. God bless you all po. See you po tomorrow sa ating pong third day o third night na worship service. May inihanda yung mga kapatiran. Ayun. So, doon yun na lang ilan.